أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong gabi ng Monday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig, pati na ang ating tagapagsalita na si Sheikh Amin Pindatun Kandulit. At siya po ay isang da'iya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. At ang kanyang topiko ay ang biyaya ay nabahagi sa lahat. Muli, ang binibigay ko po ang mikropono sa ating butihin, ginagalang na si Sheikh Amin Pindatun Kandulit. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi jama'in wa man wala wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon, inaano ko lang kung yung boses ay malinaw po ba para maayos natin kaagad. Naam Sheikh, Inshallah. wadih Sheikh. Yalla, alhamdulillah. Barakallahu fiik. So, alhamdulillah, ang tatalakayan natin sa oras na ito ay patungkol po sa usapin sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Ang lahat ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nabahagi na ito mula sa Allah. Yan. Lahat ng biyaya na ibibigay sa tao ay nabahagi na. Ito ang budget mo, ito para sa'yo. Yan. Kaya huwag ka na masyado malungkot kung ano ang sa'yo. Bakit? May tala na yan eh. Nailista na. Yan. Bago yon, pasasalamat sa Allah, paglalahati, pagpugay, pagpuri ay handog lamang sa Kanya. Sa Kanya tayo huminang tulong at gabay, sa Kanya tayo nagpapakupkop mula sa kasama nating mga sarili at mga gawain. Katotohanan ng gagabi ng Allah sa tamang landas, wala makakapagpalikaw sa Kanya. Sino man ang hayaan ng Allah sa maling daan, tunay, walang makakapagpagabay sa Kanya, hindi ba lamang sino ang pahintulot ng Allah. Mga minamahal namin mga magulang, mga kapatid, mga tagapakinig, mga kapwa ko nag-aaral, nagtuturo sa oras na ito ay ibabahagi natin ay kaalaman na ang biyaya ng Allah ay tapos na. Tapos na ito, nailista na. Yan. Sapagkat ang lahat ng biyaya na ibinigay ng Allah SWT sa atin, tapos na ito. Kung ano meron ka man, hirap ka ngayon o mayaman ka ngayon, may kapansanan ka ngayon, may paghihirap ka ngayon, may tinatamasa ka ngayon, nakakabalisa ka, nanulungkot ka, lahat yan ay ibinahagi ng Allah sa iyo lahat. Sapagkat sa pahayag ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, warba bima qasamallahu nakatagkul agnan nas. Abu Huraira, kalugtan mo na ang ipinagkaloob sa iyo ng Allah SWT kapag kung ano ang pinagkaloob na Allah sa iyo, malaki man o maliit, at ikaw ay magpapasalamat at kalugdan mo ito, tunay na ikaw ay pinaka-agnanas, pinakamayaman sa lahat ng tao. Yan. So lagi natin pakatandaan, ang kayamanan ay hindi po nagmula sa pera, sasakyan, bahay, tahanan, gusali. Hindi po yan ang totoong kayamanan. Ang totoong kayamanan ay ang puso mo ay napakadali makontento kung ano meron ka. Ano meron ng asawa mo, makontento ka na, huwag ka na mahingit sa asawa ng iba. Ano meron ng magulang mo, alhamdulillah, may mga magulang ka, hindi kayo tinapon. Sila ay proud sa'yo na binang anak. Kahit na sila naghihirap, nandyan pa rin. So magpasalamat ka na yan ang binahagi ng Allah sa'yo na ang iyong pamilya ay mahirap. Meron naman mga tao na kung saan buhay nila ay lagi may sakit, lagi nasa ospital. Ito ibinahagi ng Allah rin sa kanila sapagkat ang lahat ng ito ay nagmula sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi yaman po ang lakas, hindi po yaman ang sasakyan,
pera o kayamanan na ano ba na dito sa mundo na palamuti. Sapagkat ang propeta sallallahu alaihi wasallam kaning binanggit niya Burairah radhiyallahu an, ito ay hadith na binagkasan ng Bukhari o Muslim. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ah laisa al-ghina an kasratil arad walakin al-ghina ghina nafs. Hindi mayaman ang tao na maraming may kayamanan, gusali, bahay. Bagkus ang mayamang tao ay ang napakadaling makontento ang kanyang puso. Yan. Sabihin, napakadali. Isa ito sa ibinigay ng Allah SWT sa propeta na napakadali ng propeta makontento. Yan. Sapagkat binanggit din ng Allah SWT na alam niya dyan kaya timang paawa o dyan kabalan pada o dyan kailan paagna. Ginawa ka namin, ikaw ay nadatnan Muhammad na ikaw ay ail, sobrang hirap. Paagna, ginawa namin ang iyong puso ay napakadali makontento. Paagna. So, malaking kayamanan po pala ang pagiging makontento. Kaya ang lahat po ng biyaya natin dito sa mundo ay naibahagi na. Sinabi na Allah SWT, ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yan. Walang mga gumagapang dito sa kalupaan. Lahat illa alallahi rizqu, aliban lamang na naidetalye na maayos ang biyaya ay nagmula sa Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha, at alam niya ang mga naniniraan sa mga puok o mustawdaaha o mga lugar na walang nakakakita. Kullu fi kitabim mubin, lahat ng iyon, yung mga hindi natin nakikita na kung saan maliit man o malaki, lahat nun ay nailista na may biyaya. Maski pusa, maski ayop, aso o di katanong uri ng hayop, na ibahagi na ng biyaya ito. Pagkat binista na ng Allah SWT ang tagal nito. So, ganun din naman ang tao. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, summa yusru ilayhi al-malak wa yanfuqu fihi ruh wa yumaru bi arba'i kalimat bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakin wa sahid. Ang isang babae na nagdadala ng baby, nasa 120 days na siya. So, doon na uutos sa Allah ng malaika wa yunfuqu fihi ruh. At bibigyan na ng kaluluwa ang bata sa loob ng sinapupunan 120 days. Pag 120 days na ang nasa loob ng sinapupunan ng ina, mararamdaman ng ina, ay, gumagalaw na pala yung tiyan ko. Yan. Bakit? May buhay na eh. May buhay na yung yung baby na kanyang dinadala. Yan. So, yun na inano doon na kapag siya ay bibigyan na ng kaluluwa, isasama na sa kanya ito. Bikat Berizkihi, isusulat na kung anong biyayang makukuha niya. Wa ajalihi, at ano ang kanyang tagal dito sa mundo. Wa amalihi, o uli kay anong accomplishment matatapos na dito sa mundo. O sa ino sa ino sa kisyakin o sahid, kung siya ay masaya ba o malungkot. Puro kahirapan ba, puro paghirap ba, o puro kasiyahan ba, puro kasiyahan ba, yun. So, ang apat na ito ibinigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan, na ipinadala na Allah subhanahu wa ta'ala sa isang anghel na bumibigyan ng kaluluwa. So, ibig sabihin lahat tayo mga kapatid, meron na pong biyaya. Yan. Ito ibinigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ito mamamatay ang tao. Yan. Kapag ang biyaya mo dito sa mundo, ibinigyan na Allah SWT sa iyo ay nasa 50 sacks na bigas. So, nasa 45 na yung naubos mong bigas, so 5 sacks na lang, mamatay ka na. Yan. O di kaya, ang edad na inilagay na Allah SWT sa iyong talaan, ang edad mo ay nasa 25. So, 24 and 11 months ka na yun. Isang buwan na lang kapatid. Babalutin ka na. Ibig sabihin yan ang tagal na kung saan binanggit na ang biyaya natin ito sa mundo natapos na. Yan. At di ka mamamatay, sabi ng propeta, hanggat di mo makumpletong ubusin ng biyaya. At ang iyong edad ay dapat matapos. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tamutu nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajalha. Hindi kailanman mamamatay ang tao. Iban lamang na makompleto na mo ng ubusin ng biyaya at matapos ang taong pananatili dito sa mundo. Yan. Sabihin mga kapatid, sa pananampalataya, napakaliwanag po na ang lahat ay mayroon na pong biyaya. Yan. Ay ito pa, sinabi pa ng Allah SWT, ahum yaqsimuna rahmat rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatad dunya.
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير mimma yajma'un. Yan. Sabi dito, sila ba ay nagbabahagi ng kaalaman kasi bakit may mga naninira sa mga mu'min eh. So, para hindi na lang pansinin ng mga tao sa Madina, sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, ahum yakasimuna rahmat rabbik, sila ba na mga magaling mga insulto nagbabahagi ng iyong Panginoon, nagbabahagi rahmata rabbik, sila bang nagbibigay sa awa ng Allah Subhanahu wa ta'ala, binabahagi ng Allah? Hindi, sabi ng Allah, nahnu kasamna. Kami ang nagbabahagi, sabi ng Allah. Hindi pala ang tao. Kahit na anong galing ng isang tao, hindi pwedeng pagkatiwalaan yun. Sapagkat ang totoo, ang nasa Allah SWT ang pagbabahagi. Nahnu kasamna. Kami ang nagbahagi nito. Bainahum maisyatahum sa kanilang mga pagitan. Til hayatid dunya dito sa mundo. Yan. So dito na, mayroon pa dito. Warafa'na ba'abahum po kabab, aming inaangat ang iba sa kanila uh, fawqa ba'd darajat yattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. At iba naman ay aming ibinababa sa kanila. May mga mayayaman, may mga mahirap. So yun ang ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. uh, ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. Yan. Nahnu kasamna, sabi na Allah, kami nagbabahagi, kami nagtapos nito dito sa mundo. At inataas namin ang antas ng gusto namin, sabi ng Allah SWT. May mga mayayaman, may mga mahirap, upang yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, upang ang bawat isa ay nagsilbi sa bawat isa. So, kailangan may mahirap. At kailangan may mayaman. Kapag wala ito, kahit isa lang ito sa dalawa na ito, delikado na sapagkat wala matatapos. Yan. Sinabi ng Allah SWT itong aya na ito. Yan. Pahayag naman ng propeta sallallahu alaihi wasallam, law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqo tawakkuli. Kung tayo ay nagtitiwala sa Allah SWT, yan, sabihin, kasi kaya nagagawa ng iba, manlinlang, mga scam, magnanakaw. Bakit? Dahil na iniisip nila ay ang biyaya ay maubos kapag wala. Sabi ng Allah SWT, law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli, larazaqakum ma yarzuqut tayr tagbu khisama wa taruhu bitana. Sabi ng propeta, kung kayo ay nananalig lamang sa Allah, na tunay na pananalig, bibigyan kayo ng biyaya na kung saan ang hayop na ito o di kayang ibon na ito ay tagdo kisama wa taruhu bitana. Aalis siyang gutom at babalik siyang busog. Yan. Yan natin, nabahagi na pala ang lahat. Huwag ka na magreklamo, huwag ka nang manira pa sa kapwa, sapagkat nailista kung hindi para sa iyo yun, hindi para sa kahit nakakasahod mo pa lang. Tapos nawala, isipin mo hindi yun para sa iyo. Yun ay tadhana nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. So ito po ang hadith na muling babanggitin natin patungo sa may mga pagsubok. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Asabatuhu darra sabara fakana khairan lah. Wa in asabatu syarra syakara wa kana khairul lah. Walaysa dzaka li ahadin illal mu'min. Yan. Nakakamangha ang isang mu'min. Lahat ng utos, lahat ng kaganapan sa kanya ay mabuti. Kapag siya ay madatna ng pagsubok, sasabihin niya magsabar. So may namang gantimpala. At kapag siya naman ay tinamaan ng kasiyahan, magpapasalamat. Bakit? Dahil walang nakakakuha ng ganong ugali, liban lamang sa mu'min. Bakit may ibang mga tao kapag may pagsubok na, hindi nagsasabat. Pag masaya na sila, wala yung pananalaman. So dito, ang may inam na tao ay sa sobrang hirap niya, malalakas magsabar, at kapag siya mayaman ay madalas magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun lang po ang binahagi natin, binahagi po natin sa oras na ito, ang lahat ng biyaya ay ibinahagi na ito ng Allah. Sabihin lahat, wala nang takas. Sabihin, huwag ka na mainggit sa biyaya ng iba. Huwag mo nang sirahan ang buhay nila. O di kaya huwag mo silang abalain. Yan. Ano inaano yan. Bakit? Tapos na pala ang biyaya. Huwag mo nang agawin, huwag mo nang nakawin, huwag mo nang pagplanuan sila ng kapatid mo, kamag-anak mo na upang kunin ang biyaya. Hindi. Pagkus ko ng biyaya dito natin sa mundo,
Yun ang biyaya ibinigay ng SWT sa atin para sa halal na ating nakakain. Wallahu a'lamu بالصواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنة إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله